Nako, heto na po mga kaubayan, gumanti na, aba, Marcoleta Cayetano sinampahan ng kaso si Trillanes. Lintik lang, walang ganti. Nako, yan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po at pasubscribe mga karibyo natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin tong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga mga kababayan, no, unahin na po natin tong si Auntie Claire mga karibyo natin. No. Sabi po kasi dito, sabi po ni Auntie Claire mga kababayan, teka lang, saan na yun si Auntie Claire? Teka lang ha, balikan po natin si Auntie Claire mga kababayan. Okay. Ayon po dito mga karibyo natin, huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan, pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulabog ang taong bayan sa binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyerno na ito ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho pala ang gobyerno mga kaubayan, okay? Naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. Palaging yan po ang ni Auntie Claire, no? Mga script. Pero parang kayo ang pinariringgan dito. Sabi dito, wag daw manira. Sino bang palaging naninira, Auntie Claire? Di ba ikaw? Sabi po ng ating mga kaubayan dito, tila sumabog din sa galit kay Auntie Claire. Sabi ni Brian, kaya nga di kami nagpapabola sa mga sinasabi mo, correct. Sabi naman po dito ni Mary, ambot na lang sa imo, inday Claire na walay Claire, ayan, walang klaro. Talking to their own administration, correct mga kaubayan, di ba? Sobrang lamig, lamig, negative 13, ayan. Hindi yan magni-negative 13 kung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, no? Reflection yarn ng nagsasalita, correct? Di ba? Marami po dito ang magpapatunay na yung sinasabi mo, Auntie Claire, ay ikaw din yun, di ba? Ikaw yan ni Auntie Claire, Anyway, ano pong masasabi dyan? Just comment down below mga kabayan. At eto mga karibyo natin, pasadahan din po natin to, no? Nako, nagtitrending ito ngayon sa Auntie Claire, Eto muna, si Auntie Claire muna, wag muna natin wag muna natin ilipat. Dito muna tayo kay Auntie Claire mga kababayan. No? Sabi po dito, no? Nagkamali sabi po, hindi nagkamali, sabi ni Police Colonel Allen Reyco, sabi po, nagkamali yung isa. Dahil above 15 na siya. Pwede na po siyang itry as dahil above 15 years old na po siya. So dito pinapaliwanagan po dito si Auntie Claire na 15 years old na yan no? Sabi naman po ni Auntie Claire dito, ayan si Auntie Claire, sabi ni Auntie Claire, pero below 16 siya, sir. What? Kaya nga minsan ay talaga si Auntie Claire, napaka-uub naman ni Auntie Claire. Kaya nga 15. Hindi naman sinabing 17. 15 is below 16. Di ba? Napakadaling intindihin yan. Bakit kaya pa nagtanong na, pero below 16 yan, sir? Ano ba talagang gusto mong i-point out? Binobobo mo taong bayan? Di ba? Ano ba ang gusto mong iparating sa taong bayan dito na 16 ang nasa batas para managot? Ayan nakalagay 15 mga kaubayan, pwede nang itry. Pwede na siyang litisin mga kaubayan. Diba? Pero sabi po ng Auntie Claire, 15 above pwede na yan Ang sabi ng Auntie Claire, pero 16 below. Diba? Sabihin na natin 15.5, okay? Para maklaro talaga kay Auntie Claire na ang 15.5 is not below 15. Ano po ba ang below 15 mga kaubayan? 14.99, ayan. Hindi ka pa ba maklaruhan yan, Claire? Nako, nagpapatawa si Claire mga kaubayan. Ito, tinawanan na siya ng taong bayan. Parang ganyan natin to. Age sila, ang edad nila 14 and 15. Yes, Ayan. Pareho silang estudyante.
Opo, ma'am. Okay. So, alam ba nila, batid ba nila na wala silang magiging criminal liability? Yun po ang tinitignan natin, ma'am. Yun nga ang kasi nasa tamang pag-iisip po sa initial evaluation natin sa kanila, ma'am. So, most probably, iniisip po nila that they will escape, they will be exempted from criminal liability, ma'am. Correct. But nagkamali yung isa dahil above 15 na siya, pwede na po siyang itry Above as 15. dahil above 15 years old na po siya, tapos may Pero below 16 siya, sir. yes, ma'am. Yun, ni-review na rin po natin, ma'am, na years upon your birthday at nag-one day. Sir, Ano po bang nakain ng dalawang ito, mga kababayan? Pati sila nagbobulahan. Malamang below 16 yung 15. Ano ba kayong dalawa? Hoy, ito pong sabi ng taong bayan. Sabi po ni Anthony, uso na ngayon ang anti-Claire syndrome kasama ng Maleta syndrome. Ayan. Sabi naman ni Starmy, higher than 15, sir, but lower than 16, sir. Ang hirap intindihin ng dalawang ito. Eh di 15, di ba? Ngayon ako. 15.5, pwede na yan, okay? Ganito mangyayari pag puro tanga mag-uusap Oo nga eh. One day after 15 years old person celebrate birthday is considered above 15. Correct ka. You by the law. Sabi ko, and with discernment, meaning a person is in good mind and knew what is wrong and what is right. Kasi nga po, napagkaalaman nila na hindi naman ito mga buang-buang. Nabasa niyo po ba yung mga text nila sa kanilang group chat, mga kababayan? Dinaig pa ang mga abogado, mga kababayan, kung pag-usapan. Ang mga batas-batas. Ayan, mga kababayan. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below, pagtawanan nyo na si Claire, mga kababayan, pagbigyan nyo na rin, baka ito baka matuluyan na. Maliban po dyan, mga kababayan, eto po si Trillanes naman, no? Pasadahan natin itong si Trillanes. Kasi mamaya ipapakita po natin, mga kababayan, na si Trillanes ay sinampahan pala ito ng kaso ni Marcoleta at ni Cayetano. Pero eto si Trillanes may nagsampa rin ng kaso. Sabi po dito sa Ang Balita Ngayon, mga kababayan, breaking news, Trillanes nagsampa ng panibagong kasong cyber libel laban kina Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta at 18 ex-Marines. Teka lang. Basahin po natin maigi, panibagong kaso. Aray ko po. Panibagong kaso, mga kababayan. Aray, Ibig sabihin, kinasuhan niya ng cyber libel noon. Bakit ngayon ganun pa rin? Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, ano to, naglulukuhan lang tayo dito? Paramihan ba ito ng kaso? Paramihan ba ng kaso ang pinag-uusapan dito? Wag mo nang damihan. Isa lang, kung meron ka talagang ebidensya, kung sa palagay mo ay talagang panalo ka, isang kaso lang, wag mo nang ramihan. Bakit dito may nakalagay panibagong kaso, cyber libel na naman, mga kababayan. Kaya nako, mga kababayan, no? Mamaya gagantihan ka man ng dalawa. Gagantihan ka ni Senator Marcoleta at Cayetano. Ipapakita po natin, mga kababayan, kinasuhan, lintik lang ang walang ganti. Mamaya pero eto muna, sabi po ng ating mga kababayan dito, kasi importante po ang public opinion, mga kababayan. Sabi po dito ni Darwin Moyna, maluwag na tornilyo nito. Mabuti nga kung may tornilyo pa yan. Baka mamaya, in-scotch tip lang yung utak niyan, mga kababayan, di ba? Sabi po ni Karami, rims of coupon band again? Oo nga, ang daming coupon band, mga kababayan, okay? Gawin mo lang lahat thrilling, sabi po ni Mary Jane. Sabi naman po ni Jai, kalami ni mo sumbagon, uy. Ibig sabihin, ang sarap mong sumbagon, suntukin. Sabi po ni James, ayun, at lumabas rin, may reputasyon ba daw siya? Sabi pa po dito, mga kabayan, wala na jud mabuwat si Trililing. Siya na jud ning file og kaso. Nagpaila na jud, dako jud, ni nadawat nga kwarta sumala sa giingon sa 18 nga
mga kargador, ayan, no, 'di ba? Malaki talaga ang natanggap nito kasi ayaw papigil mga kaubayan, no? Another Oplock spotted, ayan mga kaubayan. Anyway, ano pong masasabi niyo diyan kay Trillanes mga kaubayan? Talagang walang sawa, walang sawa si Trillanes mga karibin natin. Alright? Bago po natin i-play yung video mga kaubayan, teka lang, ito pasadahan lang natin to mga karibin natin kasi ito si si Junvic at si Bam Aquino mga kaubayan, parang nagtatandem ito po mga kaubayan yung nila, yung bagong balita, no? Mm. Sabi po dito mga kaubayan, isa pang planong mass shooting sa Leyte napigilan umano dahil sa tip ni Bam Aquino. What? Totoo ba yan? Pinick up ng lahat ng media kanina mga kaubayan ng paglabas nito. Sinearch ko agad. Sinearch ko kung totoo ba ito? Bakit si Bam Aquino ang nag-tip nasa Leyte po yun? Taga Leyte po ba si Bam Aquino? Mas kapani-paniwala pa sana kung si Romualdez ang nag-tip no? Pinick up agad ng mainstream media, ABS-CBN, GMA News, News 5, lahat ng mga mainstream media. Pagtingin ko, wala, parang totoo yata ito. Parang totoo yata ito mga kabayan. Di ba? Pinick up ng mga mainstream media Sabi, si Bam Aquino daw. Wow, hero si Bam Aquino mga kabayan. Hero si Bam Aquino dahil nag-tip si Bam Aquino kay Rimulya. Si Rimulya tumawag agad. Magsikalat na kayo dyan, paparating na sila. Ay kami. Di ba? Ay nako. Nayupak. Well, anyway, gusto ko lang malaman kung naniniwala ba kayo dyan mga kaubayan Kasi ako, talaga, parang ayaw kong maniwala dyan. Di ba? Ano to? Ito, tingnan niyo natin yung comments mga karibin natin sabi po dito ni Spencer, no? Galing talaga gumawa ng script Sabi ko na nga wala rin naniniwala. Sabi po ni Nempa, newly hired school intel, bravo. Aba, nasaan kaya ang intel funds nito mga kaubayan, no? Sabagay, senador, yung intel funds nito, talagang buong bansa mga kaubayan. Pero, ay nako, ang hirap lang maniwala, masking tape ba yun? Sabi po dito ni Junior Zamora, ba? Sana pati lindol may tip din para maiwasan. Yung lindol nga sa Davao mga kaubayan, iimbestigahan nila Di ba? Napanood yun na ba yung balita? Sabi po ni Rec Bernard, sila na nga lang, nagtatanga-tangahan pa. Nagtatanga-tangahan pa kayo Huwag kasi kayong magtanga-tangahan. Baka isang malitang tip. Ayan, Rody Baldwin yarn. Sabi po ni Cristal. Sabi naman po ni Edna, saan nanggaling ang tip? Nasa Tacloban ba siya? Ayan mga kaubayan. Baka may nag-text. Ay nako. Lights, camera, action. Sabi po ni James Van Pradas. Mga kaubayan, napakarami pa pong comments pero most of them or lahat talaga. Wala akong nakikitang naniniwala sa kanila tingnan nyo mga kaubayan. Bisitahin nyo itong post ng ang balita ngayon. Ay nako. Ano pong masasabi nyo dyan? Just comment down below mga kaubayan at eto. Panoorin na po natin itong si Marcoleta at Cayetano mga kaubayan. Sinampahan ng kaso si Trillanes. Lintik lang ang walang. Ganti yata. Ganti. Ito si General Macanas ng The General's Viewpoint. Pasok, General. Magandang araw mga Magandang araw din po. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Uy. Ex-Senator Antonio Trillanes IV files a cyber libel complaint, at the Department of Justice versus the 18 ex-bodyguards, Senator Alan Peter Cayetano, and Senator Rodante Marcoleta over statements they made during the June 4 Senate hearing. Okay? So, yung June 4, yun yung pinigilan sana. Yung nandun si Secretary Junvic Rimulya na nakipagtulakan kay Senator Robin Padilla, ayaw papasukin ang Brave 18, kaya lang madiskarte si Senator Robin
naitulak nila si Junvic. Ayan, si ano pala, si Trillanes pala ang nagkaso, mga kababayan. Marcoleta Cayetano sinampahan ng kaso ni Trillanes. Hindi pala hindi pala si La Marcoleta, mga kababayan. Pero gagantihan, mga kababayan, no? Sabi po dito, wala namang may paki dyan kay Trililing. Dito sa Caloocan, walang pumapansin dyan. Ayan, ha. Walang hiya yan si Trililing. Buti pa, kasuhan niya ang sarili niya dahil maleta na natanggap niya. Walang hiya, Trililing na yan. Ayan, mga kababayan, no? Nakapasok yung 18 Marines. So yun na. Sinasabi nila na bogus hearing daw yun. Dahil ang tunay na Blue Ribbon Committee chairman ay si Senator Erwin Tulfo. So dahil bogus hearing, walang parliamentary immunity sa mga senador Nako. at sa mga resource person na nagsalita. Kaya ito ngayon, dahil walang parliamentary immunity, ayun, nagsampa ng kaso si ex-senator Trillanes. So, basa tayo sa mga comments, ano? Basa muna tayo. Sabi po dito, mga kababayan, well, Trillanes can file cases as he wish, as he can afford the filing fee. Oo nga, no? Did he get the money from the $2 million? Nagtatanong po, sabi ni Carlito, kasuhan na lang ng kasuhan. Kawawang Pilipinas. Ayan, mga kababayan. Mapapahiya ka lang, Trililing, dahil sila ang tunay na totoong BRC. At the same time, bobo, bendalo kayo lahat. Hangin naman laman ng ulo niya ni Trililing. Eng-eng na lang. Naniniwala dyan sa dark entity na yan. Ayan, mga kababayan. Marami pong galit dito kay Trillanes. Tambay, kakasuhan ng Tambi. Kakasuhan mga senador na nanaginip ng dilat. Ayan, may evidence nga, Trililing, palusot ka pa. Ang daming pera ni Trililing pambayad sa mga abogado. Ayan, Mabuti pa mag-prepare na lang si Trililing sa kanyang affidavit na nalalapit ng impeachment kasi isa siya sa witness sa defense team ni BP Sara. Oo nga, baka magkalat ka, Trillanes. Nako, maleta ang pera niyan kaya kayang-kaya ang magkaso. At mga kaso, tingnan natin kung makalusot siya. Lalo na ngayong ginagawa niya kay Tatay Digong. Ayan, mga kababayan, no? Daming galit dito kay Trillanes. Well, anyway, ano po ang masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At pasubscribe na rin po, mga kababayan.